Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw Pilipinas, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Resalie Umalay, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ang isang sospek matapos makumpiska ng mga tauhan ng Batangas Police Provincial Office ang tinatayang 1.71 million pesos halaga ng smuggled cigarettes sa isinagawang operasyon sa Calaca City, Batangas. Patrolwoman Sari Bernales sa balita. Arestadong isang 33 anyos na negosyanteng nakilala sa alias na MK matapos mahulihan ng 1.719 milyon na halaga ng iligal na sigarilyo sa buy-bust operation ng Batangas PPO nito lamang ika-12 ng Agosto bandang 9:50 PM sa Barangay Poblacion 1, Calaca City. Isinagawa ang matagumpay na operasyon sa pinagsanib na puwersa ng Batangas PPO at ng Police Regional Office 4A. Nakumpiska naman ang 30 master cases ng sigarilyo at isang Isuzu Chavez vehicle. Gumamit ang mga pulis ng alternative recording devices at nasunod ang legal na proseso ng inventaryo kasama ang mga opisyal ng barangay. Naharap na ngayon ang suspect sa mga kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act o ang RA 10863 at National Internal Revenue Code o RA 8424. Ang matagumpay na operasyong ito ay nagpapakita ng matatag na pagpapatupad ng Batangas PPO sa PNP-focused agenda, partikular sa pagpapanatili ng kaayusan at proteksyon sa ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni Acting Provincial Director Police Colonel Oliver B. Ebora, ipinamalas ng kapulisan ang mataas na antas ng profesionalismo, mabilis na aksyon at paggalang sa karapatang pantao. Ang patuloy na pagsugpo sa illegal trade ay layuning protektahan ang mga formal na negosyo at pangalagaan ang pondo ng pamahalaan para sa mamamayan. Tiniyak ni Police Colonel Ebora na mananatiling handa at mabilis ang aksyon ng BPPO upang mapanatiling ligtas at maunlad ang Batangas. Mula rito sa Kampo Krame, ako si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nagtulungan ang Pampanga Police Provincial Office at Eco Protect Management Corporation sa paghahatid ng relief goods sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad sa Minalin, Pampanga. Narito ang balitang aking tinutukan. Namahagi ng relief goods ang Minalin Municipal Police Station at Pampanga Police Provincial Office sa mga residenteng apektado ng nagdaang kalamidad sa Santa Catalina, Minalin, Pampanga noong ika-12 ng Agosto taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Major Glenn Santelices, Chief of Police ng Minalin Municipal Police Station, kasama ang Pampanga Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Ricardo David, Acting Provincial Director, ang relief operations katuwang ang mga barangay officials at BPATs. Ang mga relief goods ay donasyon ni Ms.
Elaine Tan, CEO ng Eco Protect Management Corporation, bilang tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Patunay ang naturang aktibidad sa patuloy na pakikipagtulungan ng PNP at mga pribadong katuwang upang matulungan ang mga komunidad na makaahon at makabangon mula sa epekto ng kalamidad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resali Umalay, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nagtulungan ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region at iba pang ahensya ng pamahalaan sa isinagawang retrieval operation para sa 13 biktima ng landslide sa Baguio City. Narito ang detalyeng tinutukan ni Patrolwoman Lizelle Digman. Sa kabila ng malakas na pag-ulan, mababang visibility at mapanganib na kondisyon sa lugar ng insidente, nagpatuloy ang search, rescue and retrieval operations sa Gisad Surong, Baguio City. Sa pamumuno ni Police Brigadier General Erickson D. Dilag, Regional Director Procar, kasama si Police Colonel Froiland B. Lopez, Deputy Task Group Commander, pinangunahan ng Baguio City Police Office kasama ang iba pang mga kapulisan ng Cordillera, katuwang ang CDRRMO, Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, JTU Panagkaykay sa 911 On Call, Philippine Red Cross Baguio City Chapter, mga opisyal ng barangay at mga community volunteers ang tuloy-tuloy na operasyon. Sa pamamagitan ng mahigpit na koordinasyon at pagtutulungan, hindi sumuko ang mga rescuers at volunteers sa kabila ng panganib upang mahanap, ma-retrieve at ma-account ang lahat ng naapektuhan ng landslide. Sa kabuuan, 13 individual ang na-account na sangkot sa insidente, 10 ang nasawi, habang 3 ang nakaligtas, kabilang ang isang aso na matagumpay na nailigtas mula sa lugar. Sa pagkumpleto ng retrieval operation, natapos ang isang mahalagang bahagi ng emergency response. Patunay ito sa katapangan, dedikasyon at malasakit ng mga responders at volunteers na nanatili sa lugar sa kabila ng matinding panganib. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang Baguio CPO sa Baguio City Government, DSWD, mga katuwang na ahensya, pribadong organisasyon, civic groups, volunteers at buong komunidad para sa kanilang tulong, mga donasyon at patuloy na suporta sa mga pamilyang naapektuhan at sa mga responders. Patuloy din pinalakas ng presensya at pangangasiwa ni na City Mayor Benjamin B. Magalong, CDRRMO Head Engineer Charles Brian Carame at BCPO City Director Police Colonel Ruel D. Tagal ang koordinadong pagtugon sa lugar ng insidente. Pinarangalan din ng BCPO ang lahat ng police personnel, emergency responders, government agencies, barangay officials, medical teams, volunteers at mga miyembro ng komunidad na naglingkod ng may tapang, malasakit at profesionalismo sa buong operasyon. Sa pagbangon ng Baguio City mula sa trahedyang ito, nananatiling nakatuon ang Baguio CPO sa pagtulong sa mga pamilyang naapektuhan at sa patuloy na recovery efforts matapos ang Gisad Surong landslide. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Lizelle Digman, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Umabot sa 858 iligal na baril ang voluntaryong isinuko sa Police Regional Office 6 bilang suporta sa kampanya ng kapulisan laban sa loose firearms. Patrolwoman Lynette Sablon, ibalita mo. Iprinisinta ngayong Agosto 10 taong kasalukuyan ni Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo sa mga miyembro ng media ang kabuuang 858 firearms na voluntaryong isinuko sa Western Visayas mula Mayo 15 hanggang Hulyo 31 taong kasalukuyan. Pinakamarami sa mga ito ay mula sa Iloilo Police Provincial Office na may 410 firearms, sinundan ng Antique na 139, Aklan na 77,
Capiz na 75, Iloilo City na 50, Regional Mobile Force Battalion 6 na 57, at Guimaras 11. Inuugnay ng PRO6 ang accomplishment sa pinaigting na pagpapatupad ng Project RTT o Restrict, Track, and Turn-In, isang inisyatiba na nakatuon sa pagkikipagtulungan sa mga barangay at iba pang stakeholders upang matukoy ang mga undocumented at unregistered firearms. Sa ilalim ng programa, hinihikayat ang mga firearm holder na may expired na lisensya o rehistrasyon na voluntaryong isuko ang kanilang mga baril sa legal at hindi mapilit na paraan. Binigyang diin ni Police Brigadier General Tuanyo na ang kampanya ay hindi lamang tungkol sa pagkolekta ng mga baril, kundi sa pagsusulong ng responsableng pagmamayari ng armas at pagpigil sa paggamit ang mga ito sa krimen. Patuloy umano ito na sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pulisya at komunidad, mas napapalakas ang seguridad at tiwala ng publiko sa PNP bilang bahagi ng adhikain nitong isulong ang responsive, trusted, and transformative policing tungo sa mas ligtas at mas mapayapang Western Visayas, kasabay ng pagsulong sa bisyon ng PNP sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Lynette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Para sa ating weather update ngayong araw, patuloy na nakaapekto ang habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas na magdadala ng mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa ilang lugar. Ang buong detalye ng report. Nagbabala ang pag-asa sa posibleng malalakas na pag-ulan dulot ng southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa weather advisory na inilabas, alas 5 ng umaga ngayong 14 ng Agosto taong kasalukuyan, inaasahang makapagtatala ng 50 hanggang 100 milimetro ng ulan ngayong araw sa Zambales at Bataan. Sa linggo, posibleng makaranas naman ng kaparehong dami ng ulan ang La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Maaaring mas mataas ang ulan sa mga kabundukan at matataas na lugar. Pinapayuhan ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office na magsagawa ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang buhay at ari-arian ng publiko. Maaaring maglabas ang pag-asa ng heavy rainfall warning, thunderstorm advisory at iba pang kaugnay na babala depende sa kondisyon ng panahon sa bawat lugar. Pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at regular na subaybayan ang mga abiso ng pag-asa at lokal na pamahalaan kaugnay ng habagat. Iwasang bumiyahe kung hindi kinakailangan, lalo na sa mga lugar na binabaha, landslide prone at malapit sa ilog o daluyan ng tubig. Maghanda rin ng mahahalagang gamit at agad lumikas kung kinakailangan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Resalie Umalay, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.